Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa naganap na pagpatay. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Patay naman ang iniinalang magnanakaw ng motorsiklo sa isang shootout sa Plaridel, Bulacan. Narito ang report ni GMA News stringer Romel Ramos. Dead on the spot ang isang hinihinalang magnanakaw ng motorsiklo matapos na makapagpalitan ng putok sa mga pulis sa Plaridel, Bulacan kagabi. Tatlong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kumitil sa buhay ng suspect. Nadatnan ito ng GMA News habang nakabulagta sa palayan sa gilid ng kalsada sa Barangay San Jose. Ang patrol car naman na ito, may isang tama ng bala sa tagiliran. Ayon sa PNP, nakatanggap sila ng ulat na may inagaw na Yamaha Sporty sa bahagi ng Barangay Tabang. Dahil dito, ay agad na inalarma ang mga otoridad na noon ay nagsasagawa naman ng checkpoint. Pinlockdown nila. Pero instead na huminto, pinaputokan yung patrol namin. Walang pag-recourse yung mga personnel ko, hindi magretali. Nabawi mula sa suspect ang inagaw umano nitong motorsiklo na isang Yamaha Sporty na may plakang 8481RO at isang kalibre 38 snub-nose revolver. Isa pa raw kasama ng suspect, nalulan naman ng isang kulay itim na motorsiklo ang nakatakas. Inaalam pa sa kasalukuyan ng mga investigador ang pagkakakilala ng suspect habang patuloy pang tinutugis ang nakatakas na kasamahan nito. Mula sa Bulacan, Romel Ramos, GMA News. Tatlong apartment units na sunog sa Novaliches sa Quezon City. Tinatayang 500,000 pisong halaga ng ari-arian ang naabos sa sunog na umabot sa third alarm. Wala namang napaulat na sugatan sa insidente. Mga trabahador sa pabrika ang sinasabing naninirahan sa mga unit. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Binigyan hanggang alas 10 sa umaga ngayong araw ang prosecution para maghain po ng memorandum sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Sa paglilitis kahapon, hindi nakapagharap ang prosecution ng testigo dahil sa patuloy na pagkwestiyon ng depensa sa sakop ng Article 2. Nakatikim naman ng sermon ang prosecution sa nagbabalik trabahong si Senadora Miriam Defensor Santiago. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Lead me, O Lord, till perfect day shall shine. Seryoso agad hinarap ni Senador Miriam Defensor Santiago ang trabaho bilang impeachment judge matapos lumiban sa unang linggo ng pagdinig dahil sa hypertension. Unang-puna ang nakakaidip daw na takbo ng pagdinig. We are not a senator court. We are the High Court of Impeachment. There may be a Supreme Court, but nonetheless, we are the sole and only High Court of Presidential and Chief Justice Impeachment. Justice delayed is justice denied. Huwag na tayong magpa-epal dito dahil nawawala ng gana ang nanonood. Tama na yon. Dumaan na tayo doon. Sunod na sinita ni Santiago ang bilang ng mga ihaharap na testigo ng prosekusyon at depensa sa impeachment court. For the prosecution and for the defense, how many witnesses do you intend to present, including rebuttal and surrebuttal? For today, we will present at least 7 witnesses. For today? Yes. But for the totality of the trial period, how many approximately do you intend to present? And don't shake your head at me. You should have known. You should even have a trial brief. Yes, Your Honors. Oh, so what? What is the answer? How many witnesses do you intend to present? Well, You don't even have any idea? Well, I have to ask, Your Honors, No, the that is not teams acceptable. No. in charge You come in to the court articles. prepared. You do not waste the time of this court. Tell us how many witnesses you should have had. Can you give me a few minutes so that We are prepared, Your Honor, to present 15 witnesses, Your Honor. In all, in total? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. And how many documents are intended to be presented by the prosecution? May I know? Yeah, if it's for the entire proceeding, Your Honors, I have to consult the team leaders as well. Defense counsel? We have already marked, Your Honor, 23 documentary evidence. In addition thereto, we will have no less than 25 documents in order to wind up our presentation of our documentary exhibits, Your Honor.
Tinanong niya rin ang magkabilang panig kung ano ang dapat batayan para makonvict si Corona. Sagot ng prosekusyon, sapat na ang substantial evidence. Pero giit ng depensa, dahil kasiraan ng pangalan at habang buhay na pagka-disqualify sa posisyon sa gobyerno ni Corona ang nakataya, dapat proof beyond reasonable doubt o walang kaduda-dudang ebidensya lamang ang maging basehan